Ayan, hello everyone. Live ako dito at live ako dyan. Okay, double tayo. Hello, good morning po sa ating lahat. Okay, so, madilim ba? Gusto ko lang mag-live. Magandang umaga sa lahat ng madilim. Madilim siya. Okay, good morning sa lahat. Alam nyo kung bakit ako nag-live? Ayan. Bakit ganun? Okay. Alam nyo kung bakit ako nag-live, guys? Nakita nyo yung mga kasama ko kahapon? Puro mga DDS yun. Nakita nyo kung gaano kami kasaya? Diba? Ibig sabihin, pwede pong magkasama ang magkakalabang partido. Yung sumusuporta sa magkakaibang partido, nasa sa atin lang yun. Diba? Kung napapansin niyo yung mga pinupost ko dito, kung mapapansin niyo, ang pinupuna ko, guys, ayan, siguro nakikita ng iba kayo, inaakusahan ako na, ganito ka, ganyan. Actually, guys, ang tinitignan natin, hindi naman yung political affiliation ng tao. Hindi ito yung usapang politika. Ang tinitignan natin to kung ano yung ginagawa ng tao. Simple lang, 'di ba? Halimbawa, yung kapitan natin. I-example natin yung kapitan kasi yung kapitan pag pumunta yan sa kapitbahay na migay ng ayuda, pag may pinuntahan niya na patay na migay ng katulong, pag may ginawa na kagandahan sa barangay natin, nakikita ng tao. Yun na lang yung pinaka-basic na example natin yung kapitan. Kasi yung pinaka-smallest unit ng government natin yung kapitan. Okay. So yung kapitan, ano man yung gawin ng kapitan, alam halos ng buong barangay. 'Di ba? Nalalaman natin. Ngayon, pag ang kapitan nyo ba, pango ang ilong? Pag ang kapitan nyo hindi marunong magsalita, nabubulol? Pag ang kapitan ninyo hindi gwapo, or singkit, or bulag, or sarat, or whatever nakatangian ng kapitan natin, ibig bang sabihin nun nakaka-apekto ba yun sa pamamaraan niya para sa governance? Yun ang isipin natin, guys. Alam nyo, this is too much. Hindi na to about political belief natin. It is a mental problem. Sa totoo lang, this is mental problem. Hindi tayo po pwedeng pipintasan yung physical ng isang tao, yung physical appearance ng isang tao. Mali yun eh. 'Di ba? Kung nag-iisip tayo, kailangan bang pagtawanan mo na nabubulol ang isang tao? Anong kinalaman nun sa kanyang governance, sa galing niya? And isipin natin, guys, no one is perfect. Walang sino man sa atin na perpekto sa lahat ng bagay, sa lahat ng araw. 'Di ba? Isipin mo, pag yung bulag, 'di ba? Sinabihan mo, sinungaling yan kasi bulag. Hindi ba masakit 'yon? Ngayon, in-example yung kapitan, paliitin pa natin para mas maintindihan natin. Yung nanay nyo na lang. Pag yung nanay nyo, halimbawa, bulag ang isang mata, makakabawas ba yun sa kanyang pagiging nanay? 'Di ba hindi? Kaya nag-aano ako kaya akala nyo siguro pinagpipilitan na BBM ka, ganyan ka. Excuse me, hindi po ako maka-BBM. Hindi ko siya binoto. Ang binoto ko nung nagkalaban si Duterte at saka si Santiago ako. And last time ang ibinoto ko, Lenny. And katwiran natin 'yon, karapatan natin 'yon. So walang problema doon. Ang akin lang is pag nakita nating mali, wag na nating plantsahin at piliting gawing tama. At saka wag nating gawin yung kapintasan ng tao. Yun yung palabasin natin. Yun yung mas, kumbaga pinapalitaw natin. Yun yung mas binibigyan natin ng diin. Diba kung nakita nyo, ano yung sabi ng presidente ni FPRRD, diba? Huwag sisihin si Marcos. Kasi yan nag-start na nung panahon pa ni Duterte. Hindi naman yan pumasok ang ICC nung panahon ni Marcos eh.
Panahon pa ni Duterte nag-start. So, hindi talaga dapat sinisisi si PBBM. Hindi ko sinasabi na guilty si FPRRD. Diba? Nasa korte na yan, hindi na tayo dapat nag-aaway-away tungkol dyan. Hayaan natin yung court. Diba sinasabi natin gusto natin ng due process? O, ito na yung due process. Ngayon, yung sinabi niya na I did it for my country, karapatan niya yun. Kasi yun yung way na alam niya. Eh kung yun gusto niyang maging karapatan, yun yung way niya ng pamumuno, okay lang. Kasi yun yung way niya. Ang problema lang, syempre, yung mga taong naapektuhan, karapatan din nila na mag-file ng case. Ang karapatan niya lang, syempre, i-depensa yung sarili niya. At kung mali yung ginawa sa kanya, karapatan niya rin na mag-file ng case. 'Di ba? So, hindi naman pwede na tayo, itatama natin lahat ng sinabi niya para lang mapawalan siya ng sala. Kasi, nasa korte na yan eh. Oh, bakit hindi natin hayaan yun? Kaya tayo nagkakagulo guys, sa totoo lang, kaya tayo nagkakagulo. Kasi nakafocus tayo dun sa panghaharas, pambubuli ng tao. 'Di ba? Kung ayaw nating suportahan yung isang tao, okay lang, wala namang problema. Karapatan natin lahat yan. Individual. Karapatan natin yan. Pero huwag tayong mamimersonal. Huwag yung itsura ng tao, yung nakakasad. Sa totoo lang. Tapos yung pinapangalandakan natin na Christian tayo. Tapos sasabihin mo, yung pananalita ni hindi maintindihan. Yung pananalita, ano ba yung sinasabi? Ngiwi. Kaya guys, ang pintasan, yung physical na anyo ninyo. Di ba masakit? Isipin nyo yung anak nyo. Yung anak nyo, ganun magsalita. Garalgal magsalita. Yung anak nyo, bingot. Yung anak nyo, bulag. Di ba? Tapos yun yung laging didikdik sa inyo ng tao. Yung physical na anyo. Anong kinalaman nun sa pagiging tao natin? Oh, kahapon yung discussion namin, sabi namin, na-open namin to. Tapos, may mga bawat side kaming sinabi. Tapos, may sinabi si ganito nagsinungaling. Fine. Hindi ko yun ipapasubalian kung nagsinungaling yung isang tao. Kung nagkamali siya. Sa kanya yun. 'Di ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin na, ay hindi, magaling siyang opisyal, hindi yan magsisinungaling. No! You cannot vouch for anyone but yourself. Hindi natin alam kung anong ginawa ng tao na yon. Hindi natin siya nabantayan. Sabi ko nga, yung kapitan natin nakikita na natin, pero hindi mo pa rin masasabi na alam mo lahat ng ginagawa niya. Kaya huwag mo siyang pipintasan sa physical niyang anyo. Kasi hindi yun related sa kanyang ginagawa. Okay lang, pintasan mo yung gawa ng tao. By all means, pintasan mo. Walang problema. Sa gawa, pintasan mo siya. Lahat, pintasan mo siya. Walang problema. Okay lang yun. Kasi opinion mo yun. Pero yung sasabihin mo yung physical niyang anyo, yung pipintasan mo, yun yung ipapangalandakan mo sa tao. Kaya guys, nakikita ko kasi yung mga kakilala ko na nagsasabing leader sila. How would you treat someone na ganyan? Halimbawa yung anak mo, dalawang anak nag-aaway. Tapos, sasabihin mo sa isa, wag mong away yung kapatid mo or wag mong pansinin yun kasi bingi naman yun eh. Kasi bulag naman yun eh. Nag-focus ka na sa kapintasan ng tao instead na nag-focus ka sa issue. Kahapon may sinabi sila, si ganito sinungaling, ganyan. O sabi ko, hindi ako mimik. Eh kung sinungaling nga naman, di ba si FPRRD ang nagsabi, guilt is personal. Kung halimbawa may ginawang mali ang isang tao, eh di mali. Tanggapin natin. Eh ginawa niya yun eh. And he or she is accountable for that. Pero hindi ko sasabihin na hindi tama yung ginawa niya. Hindi ko po pwedeng sabihin yun. Sa paningin ko pwedeng tama, pero sa paningin ng iba hindi. 'Di ba? Ang akin lang talaga guys, ang ayaw ko, hindi yung opinion nyo sa politika eh. Hindi. Yung paninira sa reputasyon ng tao, especially physical,
Yung physical appearance ng tao, hindi eh. Diba? Si Lord ang nagsabi, see Christ in every person. And we are created according to His liking, to His image. Tapos pipintasin natin yung kapwa natin dahil mas pangit siya, may physical defect siya. Alam nyo guys, sa totoo lang, hindi yung tao ang sinisira natin, kundi sarili natin. That is on us. Diba? Sino tayo para, naiyak ako. Sino tayo para pintasan ang physical na anyo ng isang tao? Kung yun ay nilalang ng Diyos, bakit natin pipintasan yung physical na anyo ng isang tao? Kung yung gawa niya yung ayaw nyo, mag-focus tayo sa gawa niya. Sabihin nyo, hindi maganda yung ginawa niyang ganito. And that is fine, completely fine. Dahil karapatan natin yun. Pero yung sasabihin mo na, ngiwi, guys, kayo kaya yung lumagay sa katayo. Ganong kalagayan. Pasalamat tayo kung perpekto tayo. Pasalamat tayo kung perpekto tayo. Paano pag yung anak mo, ina mo, apo mo, ipinanganak na ganun yung physical appearance. Tapos yun yung ipinagdidikdikan ng tao sa public. Diba? Tsaka ang ayaw ko guys, yung mindset na parang pag may kasalanan, pag may ginawa yung isang supporter ng isang parang yes po, okay lang po, Lovelyn Castillo, okay lang po, sige, salamat. Ang pinupoint out ko lang dito, halimbawa, kasi may nag-ano sa akin, may nagtag sa akin, merong ginawa yung post kay, legit yun yung post na yun, I think, ewan ko kung totoo yun or AI generated. Tinag sa akin. Tapos para ako yung sinisingil. Anong kinalaman ko sa post? Say for example, mali yun. Anong kinalaman ni BBM? Anong kinalaman ng supporters? Ang sisihin natin yung gumawa ng post na yun. Huwag nating iisipin kaagad, lagi kayong may presumption na binayaran yan. Paano nyo nalaman? Say for example, alam nyo yung binayaran, kung may proof kayo, bring it to the court. Because that's due process. Hindi yung gagawin nating sentro ng paninira. Halimbawa, may pinuna sa gawa ng iniidolo natin. Instead na tignan natin yung issue at tignan natin kung may katotohanan ba yun. Or hintayin natin kung ano magiging desisyon ng korte. Ang ginagawa natin, sinisira natin yung pagkatao ng isang tao na hindi naman dahil sa gawa. Meaning to say, irrelevant yun eh. Pag sa korte, hindi yan mag-stand. Pag inakusahan ka ng pagnanakaw, tapos ang ibabalik sa'yo, wala kang karapatang mag-akusa. Kasi tignan mo yung ilong mo, pango. Tignan mo yung mata mo, bulag. Ikaw, bingot. Anong merit niyan sa kaso? Wala. Pero guys, dala nyo yan sa sarili nyo. Dala nyo yan sa konsensya nyo. Diba? Sinong sinisira natin? Tayo. And nagiging bad example tayo sa mga anak natin. Kasi nakikita nila na pag may mali ang ginawa, ang ibabalik na lang nila, mangbubuli sila. Yan ba yung gusto nating makita ng lipunan sa atin? Pansinin nyo lahat halos ng video sa social media. May magpo-post na masayang kumakain, anong sasabihin doon? Ilabas mo si Lisa. May nag-post na namatay, anong i-comment natin? Buti nga sa kanya. Adik yan eh. Ano yan? Sorry for the word. Pero, who are you to judge? Bakit hindi natin hintayin? Diba? Nakakalungkot. Nakakalungkot. Ito na ba yung lipunan natin ngayon? Siguro, ewan ko lang, sorry I just felt na parang there's something that I need to do. I feel like somehow there's sort of accountability na tayong mga Christian, although hindi ako panasimba guys, meron tayong job to do.
Kasi anong may tutulong ng pambubuli? Diba? Matutulungan pa niyan si FPRRD na mapawalang sala? Pag may nagsinungaling na opisyal ng gobyerno under BBM, kasalanan ni BBM? Hindi. Unless utos niya. Tingnan natin sa gobyerno natin, di ba? Kahit anong ganda ng gobyerno natin, ng mga batas natin, kung i-implement pagdating sa baba, hindi in-implement ng tama. Di ba? Kaya dapat guys, maging wise din tayo. Sorry, naiyak ako. Nakakasakit kasi. Alam niyo yung concern ko guys, lalo kabataan. Kita natin, ang batang maliliit, nakakabasa na yan ng social media. Tapos ang nababasa nila ganon. Imagine yung namatayan, doon ako nasaktan talaga na parang wala ba silang karapatan na maging pribado? Yung pagdadalamhati nila. Kahit man mga ganong pangyayari guys, hindi pa pwedeng igalang natin. Kung wala kayong masasabing maganda, huwag na kayong mag-comment doon. Kahit mga news, minsan may namatay na nga, sasabihin, ako ganyan kasi, yung pang nagja-judge ka, hindi naman natin alam eh. Diba? Bakit tayo lagi, lalo sa physical, ako unang-una sa lahat, ako yung ayaw ko na namimintas ng tao. Kasi katwiran ko, nilikha tayo pare-pareho ng Diyos. Wala tayong karapatan. Kahit sa utak, hindi natin pwedeng sa... Ito nabasa nyo siguro sa post ko. Yung may nagsabi na, kahit nga Microsoft, ewan ko kung alam niya. Guys, how would we know? Kung ano ang alam at hindi alam ng isang tao. And kahit pa hindi niya alam yun, kahit hindi alam ni PBBM ang Microsoft, ang dami niyang tao na pwedeng i-hire to do that job for him. At ang hindi niya pagkakaalam sa Microsoft, wala yan kinalaman sa governance. Hindi yan makakaapekto sa galing niyang mamuno or sa hindi niya kagalingang mamuno. That's personal. Sobrang nakakaiyak. Guys, wake up. And you see, you are proud to be Filipinos. My God! Dapat ang hashtag dyan, nakakahiyang Pilipino. Bakit? Yung logic natin napaka-weird. Yung minura ni FPRRD ang Diyos. Anong sabi? Kasi sa Catholic yan. No! May description yun. Yung Diyos na pinako. Sino ba ipinako? Guys, ang akin lang, kung mali-mali. Huwag nating paplantsahin. Huwag nating pipiliting gawing tama. And magmamak tayo, gagawa tayo ng mga memes na para pagtakpan yun. Diversionary tactics. Sa tingin natin, nakakatulong yun. Mapapawalang sala ba si FPRRD? Hindi, nasa korte na yun. Hayaan natin. Tapos sasabihin, pag nag-comment ka ng against sa kanila, ay, BBM ka. My God. Hello? Ang weird nyo. Hindi lahat sasabihin ko sa inyo, yung mga kasama ko kahapon, Duterte lahat yon. Duterte silang lahat. Nag-usap-usap kami. Ang sabi namin, so nagsabi sila na ganito, kasi dapat yung pagka-aresto kay pinakinggan ko lang. Bakit? Nasa korte na yan eh. Sinabi ko lang kasi nag-start nung sinabi ko din yung opinion ko na kasi yan nag-start nung time pa ni President Duterte. Which is sinabi nga niya, di ba nag-start na before? Okay, hindi namin nagtalo-talo. Pinakinggan namin yung opinion ng bawat isa. Walang pagtatalo. Sabi namin, respect each other's opinion. Kasi wala naman talaga tayong magagawa lahat eh. Kahit mag-away-away tayo, kahit magbangayan tayo maghapon, wala dyan ang makakatulong sa kaso. Di ba dapat ipagdasal na lang natin sila? Ngayon, kung suportado nyo si President Duterte, ipagdasal nyo na magawa niya yung tama para ma-acquit yung sarili niya. O kung maka-BBM naman kayo, ipagdasal nyo na magampanan niya yung pamamaraan sa gobyerno na gumanda yung buhay natin. Alam nyo guys, hindi ako supporter
ng Duterte. Alam na alam nyo yan. Very vocal ako na hindi ako support. Bakit? Siyempre, hindi naman ibig sabihin na hindi lahat ng ginawa nila, hindi ko gusto, hindi. Ang hindi ko talaga sinusuportahan, yung way ng pananalita. Yun lang. Yun lang. Ngayon, yung AJK, siyempre may naririnig ako, pero hindi ko naman sinasabi na totoo. Siyempre, hintayin natin yung hatol, kasi nasa korte na nga yun eh. Who am I to say na hindi yun totoo? Paano pag napatunayan sa korte na totoo? Diba? Kaya hindi po pwedeng sasabihin natin na hindi niya yun ginawa. Hindi nyo rin alam. And let the court decide. If ever na mapawalang sala siya, kahit tingin natin ginawa niya yun, wala pa rin tayong magagawa. Kasi yun yung rule ng korte. Kung nakapag-present sila ng evidence na magpapawalang sala sa kanya, mapapawalang sala siya. Example, sa kapitbahay natin, alam mo magnanakaw yan. Alam ng buong baryo magnanakaw yan. Kapag may nawala, hindi mo po pwedeng sabihin na siya ang kumuha dahil lang alam ng buong baryo na magnanakaw siya. You have to prove it to the court. Ganun yun. Kaya hindi po pwedeng sasabihin natin na hindi siya guilty. Nakabuti sa gobyerno yung ginawa niya, fine. Kung sa tingin natin nakabuti sa gobyerno, fine. Pero dinggin din natin yung karapatan ng mga naging biktima na ipahayag yung saloobin nila na magreklamo, mag-file ng demanda laban sa kanya. Karapatan nila yun. Diba? Karapatan nila yun eh. Kayo kaya yung lumagay sa kalagayan nila. 'Di ba? So, yun lang. Kasi napaka-weird. 'Di ba pag naano ko eh. Sinabi ko na very vocal ako, hindi ako BBM, hindi ako Duterte sa pagpipilitan na BBM ka. Yung mga kachat mo, BBM. Hello? Dahil ba hindi ako maka-Duterte? BBM na kaagad ako. Dahil ba kaibigan ko, mga BBM na kaagad ako. Ang daming kandidato eh. Yes, exactly. Kahit sinong umupo, sabi ni Maria Teresa, we have to pray for them that may God give them, pray for them that may God give them the wisdom to govern our country. Pray for our country. Exactly. Alam nyo, kahit sinasabi ko, hindi ko binoto si President Duterte noon. Alam nyo, nung time niya na nakita ko na nag-start na bumababa yung value ng peso. Kasi doon nag-start eh. Aminin nyo yan, i-search nyo sa internet. Ang taas ng value ng peso kay Pinoy, bumaba yan noong start ng panunungkulan ni President Duterte. Nagtuloy-tuloy na yung pagbaba ng value ng peso. Alam nyo, ginawa ko nung time na yon. Hindi ko binuto si Duterte Hindi ko binuto siya. Pero I did my part to help my country. Bakit? Hindi ko ibabagsak ang gobyerno ko. Bakit? Pilipinas yun eh. Sino bang nandyan? Di ba? Andyan yung pamilya natin. Uuwi tayo. One of these days, kahit OFW ka, uuwi ka sa bansa mo. Bakit may babagsak yung bansa mo? Ang binabagsak mo ba? Si PBBM? Hindi. Ibinabagsak natin yung bansa natin. Kung saan nandun yung pamilya natin. And we are proud of that. Kung may nakikita tayong mali, free tayo na mag-file ng kaso. Katulad nung na-file kay VP Sara. Di ba yung way niyang ng pagsagot kasi, syempre hindi nasagot yung mga tanong. Anong ini-expect niyong gawin? Hayaan na lang? Kaya nagkaroon ng ganong kaso. So magkakaroon siya ng chance na i-defend yung sarili niya. Sagutin. Kasi ang personal na opinion ko lang dyan, hindi ko sinasabing guilty siya. May mga tanong lang din ako na hindi masagot. Kasi, bakit inuuna niya yung press con kesa utusan yung staff niya to submit yung requirement ng COA sa notice of disallowance? Yes, plenty of time. But bakit may time mag-press con when in fact, madali lang yung gawin eh? Why? Ngayon, kahit ganito yung opinion ko, I leave it to the decision making body. Una sa lahat, hindi ko rin mapapatunayan na guilty siya. So bakit ko siya i-judge? Opinion lang yung pwede kong sabihin.
tanong lang yung pwede kong ibigay, pero hindi ko po pwedeng sabihin na convicted na siya. Just like kay Senator De Lima noon, nagsalita na ako noon eh. Hindi ako agree sa ginawa sa kanya. Bakit? Binaboy yun yung kanyang pagkatao. Hindi pa alam kung guilty siya, binaboy na yung kanyang pagkatao. Ilagay kaya ninyo yung sarili nyo sa kalagayan niya. Bakit? Nag-imbestiga siya noon eh, ng about sa AJK, di ba? Davao pa lang yun. Lenny binoto ko. Kasi for me, at that time, syempre, siya yung, nakita ko, bakit ko binoto si VP Lenny noon? Kasi nakita ko na kahit binubuli siya, kahit ano, parang composed pa rin siya na, for me, matatag, strong ang isang leader pagka ganon. Yung hindi ka affected, kahit binabara, kahit lahat sinasabi, harap-harapan sa mukha mo, pero nagagawa mong gawin yung trabaho mo. Limited yung budget niya, pero may mga nagawa siya. Hindi ko sinasabi na napakarami niyang ginawa, pero kung ikukumpara mo dun sa budget na nakuha niya, marami siyang nagawa. Ngayon, hindi ko sinasabi na siya yung the best. But for me, personal ko yun eh. That was my choice. Diba? Choice ko yun na siya yung iboto ko. Choice niyo yung Duterte yung iboto niyo, fine. Walang problema. Pero alam niyo yung panahon ni Pangulong Duterte, nakalimutan ko, itutuloy ko. Alam niyo nag-start bumaba yung peso? Alam niyo kung anong ginawa ko, guys? Hindi ako nagpa-door-to-door. Lahat ng grocery, lahat ng bilihin sa Pilipinas ako bumibili. Kahit umuwi ako, nagdadala lang ako ng mga chocolates na konti. Sa Pilipinas ako namimili. Bakit? Yun man lang yung maitulong ko sa bansa ko. Yung tax ng bibilhin ko, maitulong ko sa bansa ko. Diba? Kaya kahit sabihin hindi ko binoto si Pangulong Duterte, hindi ko ninais na bumagsak yung gobyerno niya para lang maipakita na mali yung ibinoto ninyo. Hindi. Nandyan na siya eh. Siya na yung nakaupo. Kailangan nating suportahan. Dahil pag hindi natin sinuportahan, sino magsasuffer? Pag bumagsak ba ang Pilipinas, exempted tayo? Kahit nasa abroad tayo, ang pamilya natin nasa Pilipinas. Kaya yun lang. Sana, no? May nakikita ako naman nagkiklaim ng mga leaders. May nakikita ako, alam mo yung papakita nila na binabatukan si Presidente. Alam nyo, nakakatulong ba yun? That is character, guys. Diyan nyo pinapakita kung anong ugali meron kayo, kung anong character ang meron kayo. Na okay lang sa'yo yung ganon. Paano pag anak nyo yun? Ngiwi? Pinagkakatuwaan nyo? Guys, pwede kayong parusahan ng Diyos. Tandaan nyo yan. Huwag nyong ipagmalaki na ang galing nyong magsalita. Huwag nyong ipagmalaki na perfecto yung itsura nyo ngayon. Because God is there, nakikita niya kayo. What if yung anak nyo magkaroon ng diferensyang ganon? What if yung future generation nyo magkaroon ng diferensyang ganon? Tapos pagtatawanan ng tao. Anong kinalaman ng physical defect natin sa pagkatao natin? Diba? Dapat ang tinitignan natin yung puso. Dapat hindi tayo tumitingin sa physical na itsura ng tao. Ang yabang naman natin, guys. Dahil lang maganda tayo. That's so sad. Sa totoo lang. That's so sad. Huwag mong ipagmalaki na ang tali-talino mo. Dahil lang iniisip mo na pag matalino ka, wala nang alam yung ibang tao. Napaka-weird. Sobrang napaka-weird na ng logic natin. Sa totoo lang, hindi ko na mahanap yung logic. Grabe yan. Nagulat talaga ako dun sa picture na parang sinisi sa BBM. Tapos damay ako. Sabi ko, oh my God. Anong kinalaman ko dyan? E pagkakita ko pa lang ng picture, sa totoo lang kung titignan yung picture, iba yung kulay eh. Yung kulay tsaka yung tsinelas, nung iba yung kulay na, ano ba yung pangalan nun, si Aling Sheila. Kung titignan nyo, may tsinelas sa silong ng upuan ng isang babae. Siya nakapaa. Kaya tingin ko, ewan ko kung totoo yun, pero kung totoo man yun, wala na rin akong ano doon. Kasi wala naman akong kinalaman doon. Eh, disisihin nyo yung nag-report. Diba?
Bakit magiging kasalanan ng lahat ng PBBM supporters yun? Anong kinalaman nila doon? Hindi man sila yung nag-report. ABS-CBN yun eh. Tapos sasabihin yung bayaran. How did you know? May proof ba kayo? Alam mo yung nagkaroon naman tayo masyado ng freedom of expression na kahit wala na tayong proof, ganyan na lang tayo ng ganyan. Where's the sense in that? Diba? It's nonsense. Parang hindi natin nag-iisip eh. Sa totoo lang, ang IQ ngayon, parang yung mga nakikita ko na inakala ko dati ang tatalino, nagtataka ako ngayon, nagugulat ako, nagganon yung mga logic nila. Niyurakan, minak yung God, kasalanan ng simbahan. Anong connect nun? Hindi ba imbis na hayaan na lang natin siya, siya yun eh. Hindi nyo naman yung kasalanan. Hindi nyo kasalanan na minura niya ang Diyos. Pero huwag nyong itatama, huwag nyong sasabihin na tama yun. Hayaan nyo siya. That's on Him. Sino tayo para sabihin na hindi, ginawa niya lang yan? Bakit pa ikakatwiran natin? Kita ng tao kung ano yung sinabi niya. Hayaan na lang natin. Dapat hindi yan issue. Because hindi yan issue mo at issue ko. That is FPRRD and God. Kung yung mga inano niyo mga pare, that's FPRRD and them. Pwede tayong magbigay ng opinion. Pero wag naman yung sasabihin natin na yung hahanapan natin ng katwiran para itama yun. Kahit pa sabihin na Catholic Church niya sinabi yun, mali pa rin yun. Diba? Sobra na tayong ang kinalulungkot ko guys, yung yung sobrang pagpuna natin sa kapintasan physically ng isang tao. To me, foul yan. Foul yan. Huwag nating hintayin na mangyari yan sa pamilya natin. Na magkaroon tayo ng pamilya ng ngiwi, na magkaroon tayo ng pamilya na bulol. Tapos, yan ang ipapangalandakan sa buong mundo. God, guys, huwag nyo sa akin ipangalandakan na Christian kayo. Kasi napakasimple niyan. Hindi ka pwedeng mamintas dahil tayo mismo, nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Kaya huwag mong ipagmalaki, huwag mong pagtawanan yung kapintasan ng isang tao. Wala kang karapatan. Kahit pa ngayon sa tingin mo, ang ganda-ganda mo, anytime, pwedeng bawiin yan sa'yo. Diba? Kaya huwag nating ipagyabang yan. Blessing yan sa atin na dapat nating ipagpasalamat. Gamitin natin para ipakita na kahit lamang yung itsura natin sa iba. Diba? Pwede nating gamitin yan para maging blessing. Diba? Yun lang yung ayaw ko guys. Na parang nagkakaroon na tayo ng parang pisikalan na namimintas na tayo eh. 'Di ba? Nakakalungkot. Kasi maraming nakikita eh, mga so-called leaders. Tapos nakafocus sa physical defect. Halimbawa, pag nagsinungaling si PBBM, di nagsinungaling siya. Kung saan siya nagsinungaling, yun ang tirahin natin. Pero huwag nyo nang isama yung physical na anyo ng tao. So, yun lang. Mag-snack na ako. Thank you. Kasi minsan nakakalungkot talaga, promise. Parang nagkaroon ako ng parang, dapat may magsalita din. Kasi nasasanay na tayo. Nasasanay na tayo na parang okay na lang. Ito na yung lipunan na kinalakhan natin. Kung hindi natin babaguhin to, time will come. Alam mo, sa Pilipinas, ano kayang itsura ng community natin na pagkagising mo sa umaga, puro ganun yung naririnig natin. Hindi ako perfectong tao. Hindi din perfecto yung mga anak ko, hindi lahat magagalang. Pero huwag naman nating sobrang abusuhin. Kasi parang sobra na eh. Sobra-sobra na. Yun lang. Nasasaktan lang ako. Kasi ako unang-una pag may nakakakita ako ng may physical defect na tao, naaawa ako. That reminds me na dapat pasalamat ako. Kasi ako, ito yung itsura ko, blessed
blessing to sa akin. Hindi ko ma-imagine na ako yung nasa katayuan ng tao na yun, na may physical defect. Yung sasabihin mo ng ngiwi, imaginin mo yung sarili mo na ikaw yung nandun. Di ba masakit? Ginusto mo ba na maging ganun ka? Hindi. Pinanganak tayo, ganito na tayo eh. Kung ano itsura natin, yun yung pinagkaloob sa atin eh. Bakit gagamitin natin yun? Para manlibak ng kapwa natin. At sa totoo lang, natatakot ako din para sa mga taong ganito. Na sana, no? Hindi bumaliktad yung mesa. Exactly. Meron tayong accountability as Christians. Accountable talaga tayo dyan. Kaya sinasabi mo na, Christian ako, nag-church ako every Sunday, pero pinapalakpakan ko yung nagmumura. Diba? Okay lang, kung magmura siya, leave it. Huwag mo lang bigyan ng justification na nagmumura siya dahil pagmumura is pagmumura. Period. Ewan ko. Parang, kaya sa totoo lang, hindi ko talaga mahanap yung logic na, ewan ko, mind conditioning ba to? Kaya sabi ko nga, mental problem na to, sa totoo lang. Kasi, kahapon, okay kami eh. Ang saya nga namin eh. Kasi, sabi namin, comment nung isa nga, kung magbigay tayo ng opinion. Huwag nating ililihis sa issue. Huwag tayong nami-personal, sabi ni Sisi Noymes. Si Sisi Noymes, ano yan? Duterte. Yung kasama niyang dalawa, Duterte din. Wala namang issue sa akin yun eh. Walang issue sa amin yun eh. Pwede naman tayong mag-usap. Basta hayaan natin kung hindi natin saklaw, hayaan na natin. Kaysa naman yung accountability, ilagay pa natin sa sarili natin. Imbis na hinayaan natin na si FPRRD lang yung accountable sa ginawa niyang pagmumura sa Diyos, dahil kinampihan natin, sumali pa tayo, isinali pa natin yung sarili natin sa accountability. Oh, 'di ba? Tapos sasabihin natin, proud to be Filipino. Kung mali, siguro, wag na lang nating, hayaan na natin, siya yun eh. Yung, at least yung kasalanan, sa kanya lang, siya lang. Wag na nating idama yung sarili natin. Kasi nakakalungkot eh. Alam mo yung mga bata, nababasa yung lahat ng ganyang comment. So sad. Nakakalungkot. Parang hindi na tayo nag-iisip. Sa totoo lang, sasabihin ko totoo. Pero, alam ko, may mga kaibigan ako na ganun pa rin mag-comment, ganun magbigay ng mga, minsan hindi ako nag-agree sa kanilang mga argument, sa kanilang mga logic, sa kanilang mga prinsipyo. Pero, hindi ako galit sa mga tao na yon. Hindi ako galit sa mga, ang hindi ko gusto, ang inaayawan ko guys, yung gawa. Ang ayaw ko yung gawa, hindi yung tao. Like yung isa kong kaibigan na nakikita nyo sa comment section, na medyo nagkaiba kami ng opinion. May bait yun sa puso niya na hindi ninyo alam. Nagkakakontrahan man kami sa opinion, pero alam ko may bait ang bawat isa. Kaya dapat talaga sa act tayo. Yun sa gawa lang, wag yung pagka may, halimbawa may ayaw kayo sa akin, galit na kayo sa pagkatao ko. Buong-buong ako, hindi, magalit kayo sa ginawa ko. Doon lang, para pagkatapos ng ginawa ko, okay na tayo. 'Di ba? Hindi yung buong tao. Para din pag may kasalanan ng isang tao, o pag sinusuportahan mo ang isang tao, hindi mo po pwedeng sabihin na, ay hindi niyan magagawa. Kasi kilala ko siya. Hindi. Kahit ang anak natin, hindi natin alam. O pwede yun makagawa ng kasalanan. Kahit sabihin na natin na napakabait niya all his life. Pwedeng sa isang minuto may nagawa siya. Hindi natin pwedeng sabihin na absolute na hindi niya yan magagawa. 'Di ba? Alamin natin. Malay mo, ginawa niya talaga. Ngayon yung sinasabi kong kaibigan ko, hi Joanne. Hindi ako galit sa kanya. Hindi ako galit sa kanya. Naiinis lang ako sa katwiran niya.
Sa totoo lang. Nainis ako. Pero tumatawa lang ako, guys. Yung mga comments ko dun, di ba, ginawa ko na lang funny. Pero sinasabi ko talaga kung ano yung argument ko, kung ano yung opinion ko. Sinasabi ko talaga. Syempre, para mabalance. Pero hindi ako galit. Kasi, sa totoo lang, guys, nung nagpapayuda ako sa Hong Kong, isa siya sa nagbigay ng tulong. Kaya hindi ko yung makakalimutan. Kumbaga, hindi naman dahil hindi ko gusto yung opinion niya, hindi ko naman sinasabi na dahil may ginawa siyang ayaw ko, magagalit na ako sa kanya. Hi, Jo! Hindi ganun. Kahit pa may ginawa siyang pwede kaming, kahit si Sarah yung isa kong kaibigan, nagbabanggaan kami yan pag hindi kami magkasundo, may mga points kaming nire-raise kasi officer kami ng isa, gaganyanan kami yan. Pero, pagkatapos naming maipahayag yung mga opinion namin, minsan, sa maayos mag-i-start, hanggang sa, kasi ganyan, nagaganyan kami. But, the minute na meron kaming task na gagawin, magsasabi, oy, gawin natin to. Wala na, tapos na yun. Kasi hindi personalan yun trabaho lang. Yun, di ba? Maturity tawag dyan. Di ba dapat sana maging ganun tayo? Hindi dahil may ginawa siya ngayon na ayaw mo, lahat na ng kabutihang nagawa niya sa buhay mo, kinalimutan mo na. Kasi nagalit ka na sa tao. Kahit sa ang leadership training kayo magpunta or magbasa, ang sinasabi pag nagalit tayo sa tao, doon lang sa gawa. Diba sinasabi ko, ang ayaw ko sa Duterte, yung pagmumura, very certain ako, very specific ako sa sinasabi ko. Hindi ko sinasabing galit ako sa kanya. Alam ko mayroon pa rin siyang kabutihang nagagawa. At hindi ko yun masasabi na lahat ng ginawa niya masama. Hindi. Kaya specific ako kung ano lang yung ayaw ko. Yun lang. Kasi ganun din naman ako Hindi naman ibig sabihin na kahit sinasabing mabait ka, hindi sinasabing lahat tama yung gagawin mo, hindi. Pero, para hindi manatili, kasi once na sa tao tayo nagalit, usually niyan, we burn bridges. Diyan nasisira yung pagkakaibigan natin. Kasi imbis na i-point out natin, ang i-call out natin yung maling nagawa, pipintasan na natin yung tao, ibubuli na natin yung tao, ibabash na natin yung tao. Anong kinalaman ng physical na appearance ng tao sa ginawa niyang mali, di ba? Nada-divert yung attention natin. Imbis sana na naayos yung issue, hindi. Wala, naggalit-galit na tayo. Di ba? Sana, yun nga, maturity. Sa totoo lang, yan din yung assessment ko. Ako, hindi ko sinasabing perfecto ako. Pwedeng at this time, ganito yung opinion ko, baka bukas makalawa, mali naman. Day by day yan, Kaya nga sinasabi ko, di ba, sinusuportahan ko si VP Lenin, pero hindi ko sinasabi na lahat ng ginawa niya mali, ay tama. Hindi ko sinusuportahan si PBBM, hindi ko rin sinasabi na lahat ng ginagawa niya mali. Walang ganun. Sa isip lang natin yon. Kahit hindi ko gusto yung pagmumura ni Pangulong Duterte, hindi ko sinasabi na wala siyang nagawang maganda sa bansa natin. Meron at meron. Diba? Kaya wag tayong parang, ang pangit Sa totoo lang, nawiweirdan ako. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung logic na yan. Kaya nagagalit ako dun sa mga gumagawa niyan. Yung mga propaganda na ganon. Why? Ano yung purpose? Ano yung sisirain nyo? Yung pagkatao ng isang tao? Bakit? Anong magagawa niyan sa kasong kinakaharap nila ngayon? Wala naman, di ba? Pero ginagawa natin. Ang masakit nga nun, nakikita ng lahat ng tao. Kaya nakakahiya tayo. Sa totoo lang, hindi sinasabing nakakahiya ang gobyerno natin. Tayo ang nakakahiya. Kasi imbis na manahimik tayo at hintayin yung paggulong ng parang pinaplansya natin lahat. Pakikinggan ba ng ICC? Ang weird. Napaka-weird. Hindi ko maintindihan talaga. Nauubos yung, nagkakauban ako pag iniintindi. Actually, hindi ko naman siya siniseryoso, guys.
O naiiyak lang ako dahil naaawa ko sa bansa natin. Hindi yung mga politiko na yan ang concern ko. Kasi kahit anong gawin ng mga yan, hindi naman yan mapapaganda yung buhay ko totally eh. Ang concern ko lang yung pag nagkakawatak-watak tayo, ano yan, image natin yan sa buong mundo. Nakakatawa tayo, nakakahiya tayo. Nakakahiya tayo. Hindi tayo proud na ang mababasa ng buong mundo, yung ang papangit na mura natin sa comment section. Lahat! Magandang balita, yun pa rin yung comment. Tapos ang daming fake news. Na-debunk na nga, pinagpipilitan pa rin. O, saan ka pa? O, diba? Saan lulugar yung gobyerno natin pagka ganyan? Ewan ko. Basta, yun yung opinion ko. Kung hindi kayo nag-agree, wala namang problema. Wala namang problema. But at least, gusto ko lang din sabihin yung nararamdaman ko kasi, ewan ko ba't pag nagpipray kasi ako, ewan ko, ba't ito yung pinaparamdam sa akin na, kaya minsan talagang, hindi ko naman sinasabi to para sermonan kayo, hindi. Hindi man ako perfecto, but, ewan ko, basta yung pakiramdam ko ganun. Ewan ko, baka ito yung calling ko, hindi ko alam. Basta, parang malakas yung sa akin na gawin ko to. Yun lang. Hindi man ako nagmamagaling kasi hindi naman ako magaling. Yun ay parang nakikita, obvious naman. Di ba may mga pinag-aralan nga pero kung makatirap bastos kaya wala sa pinag-aralan na sa maturity at character. I agree. Totoo yan. Kasi di mo pa pwedeng sabihin na degree holder ka. Di ba sabi ko ano yung lumalabas sa bibig? Yun ang, hindi yung pumapasok, kundi lumalabas sa bibig ang nagpapasama ng tao. Ako, hindi ko sinasabing santa ako. Hindi ko sinasabing perfecto ako. Walang ganon. Pero, wag naman nating parang to the max. Nag-level up na lahat ng kabastusan. Alam na natin. Diba? Ako minsan pag binabasa ko, meron pang mag-curse talaga. Sana ma-rape yung pamilya mo. Sana may mamatay sa pamilya mo. My God. Tsaka ang dyan, alam mo kung ano nararamdaman ko? Kasi, di ba, test Christian ka din. Alam mo kung anong nararamdaman ko? Ewan ko, pero ito yung nararamdaman ko, na ito yung way ng kaaway, ng demonyo, para, yun bang, tayo, ano ba yung parang ano ba tawag doon? Para ma-fall ka sa kanya. Linlang? Ano bang tawag doon? Parang ito yung way ng demonyo, ng devil, na linlangin tayo. 'Di ba? Akala natin, ano ba? Yung napapalago natin yung Christianity natin. Pero, ito lang, feeling ko lang to Ewan ko, ba't ito pinaramdam sa akin? Pag nagpipray ako, hindi ko naman inaano. Pero ito yung naramdaman ko, na parang, ito yung way ng demonyo, para kunin yung soul natin, nang hindi natin namamalayan. Ano bang tamang term doon? Yung parang, lilinlangin tayo ng demonyo, sa paraan na hindi natin namamalayan. Yung unti-unti kang hinihila. 'Di ba? Sabi nga, pag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa. Ako hindi ako magaling sa hindi ako magaling sa verses. Hindi ko inaano na eto, hindi 'yun eh. Minsan common sense na din 'yan. Hindi natin kailangan maging magaling sa Bible verse, hindi common sense. Hindi natin kailangan maging top-notcher sa school. Hindi natin kailangang magkaroon ng napakalaking position para magkaroon tayo ng common sense. Pag may sinabi ako na mali, hindi yan kasalanan ng anak ko. Hindi yan kasalanan ng nanay ko. O ng kaibigan ko. Ang ginawa kong mali, that's on me. Akin lang yun. Kahit pa inimpluwensyahan nila ako pag mature na akong tao, at sinunod ko, akin pa rin yun. That's still on me. Kaya kayo, kapag pinifeed kayo
ng mga ganoon na panlilibak sa tao, kahit tumatawa lang kayo, part kayo niyan. Sinishare nyo, part kayo niyan. Accountable kayo dyan. Parang kayo na ang nanlibak sa tao na yun. Kayo na yung humamak sa pagkatao ng tao na yun. Ayan, sabi ko nga, paano pag biglang kinaharap mo si Lord? Sasagot mo, anong mukhang ihaharap natin na yung nilikha niya, hinamak mo? Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na wala yang alam. May role siya sa mundo na binigay ang Diyos na kanya lang. Kung ano man yun, siya lang ang tutupad nun. Diba? Guys, huwag tayong magmalaki. Huwag. Wala tayong karapatan. Kung anong meron tayo, pinahiram lang to. Yung kagandahan mong yan, hiram lang yan. Hiram lang yan. Yung katalinuhan mong yan, hiram lang yan. Pasalamat ka nga kung matalino ka Pagpasalamat mo yan. Pero huwag mong gamitin para manlibak ng kapwa. Kasi wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan. Mapanlin lang talaga ang kaaway. Ayaw niya na magkaisa tayo. Gusto niya watak-watak and aaway-away. Yun yung way niya. Wag na nating tulungan ang kaaway sa ginagawa niya. Alam mo, parang yan yung nagiging conviction ko. Sa totoo lang, kapag iniisip ko itong nangyayari sa atin, yan yung nagiging conviction ko. Na talagang nangyayari to dahil may puwersa na gumagalaw. Yun talaga yung, honestly, yan yung conviction ko. Kaya ako nagsasalita. Kaya ako nag-share. Kasi parang sa sarili ko, ramdam ko yan. Alam mo yun na, kung meron man lang na isang tao o dalawang tao, malaking bagay na yun sa atin. 'Di ba? Malaking bagay na yun sa atin. Alam ko maraming mambabash sa akin. Wala namang problema. Kung gusto niyo akong i-bash, ilalive ko, i-shoutout ko kayo. Malay nyo. 'Di ba? Walang problema sa akin yun. Kung magpahayag kayo ng comment, opinion sa post ko, welcome yun. Huwag nyo lang akong pipersonalin yung parang sasabihin na undergrad. mag-a-assess sa isa pang undergrad. Kaya ako sinabi, hindi ako nagmayabang doon. Sinabi ko lang yun. Gusto ko lang ipakita na hindi man ako tanga. Hindi din naman ako ganun kabobo. Kahit wala akong natapos, kahit wala akong degree, hindi naman ibig sabihin wala na akong common sense. 'Di ba? Marami namang hindi nga dyan, alam nyo, dami nga dyan na matatanda mga nandyan lang sa kalye, pero yung common sense nila mataas. Pwede ba nating pintasan yun? Kahit pa sabihin natin lang tayo na yung pinakamatalino, hindi pa rin pwedeng gamitin yan para manlibak ng kapwa natin. O, 'di ba? Nag-sermon na ako. Kasi parang feeling ko it's too much na Ang iniisip ko yung kabataan natin na ito yung kinakalakhan. Kaya kung makikita mo minsan yung kabataan, ganun na din Pag may nag-comment, binubuli na nila, talagang kuyog din sila. O, sinong naka-impluwensya na yan? Yan yung nakikita nila sa atin Paano may tatama yung anak mo? Paano natin itatama yung mga anak natin? Okay lang naman kung gawa yung tinutuligsan natin, yung inaayawan natin, yung pinipintasan natin. Si ayuda ng ayuda, ganyan. Walang problema yon. Pero huwag mong sasabihin na, ang pangit-pangit niya tapos nag-aayuda. Ngiwi siya tapos nag-aayuda. Diba? Anong connection nun? Yun lang. Hindi lahat ng post nyo ayaw ko. Mayroon din yung mga opinion, walang problema. Walang problema yun. Ang talagang ayaw ko yung namimersonal at saka yung pinipintasan, yung physical na anyo ng isang tao. Doon talaga ako sobrang against. 'Di ba? Kasi ako, sa totoo lang, kung anong itsura ko, kung ano yung utak na binigay sa akin ng Lord, sobrang pinagpapasalamat ko.
Dati nung nai-stress ako, paglabas ko, kasi nabasa ko na humanap ka ng tao na ipagpipray mo, yung mas abasa yung ipagpipray mo. Kapag ka nai-stress ako, bababa ako noon mamamalengke. Pag may nakita kong matanda, pinagpipray ko siya. Alam niyo kung anong prayer ko? Nauunang pumapasok sa ulo ko, Lord, thank you. Kasi buo ako. Tsaka ko siya ipagpipray. Talagang lagi kong naaalala na, Lord, salamat. Kasi ito yung pinagkaloob mo sa akin. Physical na pinagkaloob mo sa akin. Kasi ang iba, ang daming deformities. O, diba? Ang laking blessing sa atin noon. Na nagkaroon tayo ng itsurang buo, maganda, matalino. Blessing yan sa atin. Diba? Huwag natin kakalimutan yung parable of the talents. Diba? Kasi pwedeng i-apply yan dito. Ayan. Thank you so much, Test Maria Teresa. Thank you so much for watching sa lahat ng nanood. Thank you. Ayan, madami na to. So, hopefully, ewan ko, okay lang naman pagka ano. Basta I just want to express myself kasi parang dala ko yun eh. Parang dala ko siya. Nararamdaman ko sa dibdib ko. At ayoko siyang dalhin nang wala akong ginagawa. Yun lang. Thank you. Bye-bye. Have a nice day.